Sinundan ng bilyonaryo ang kaniyang katulong at natakpuan ito sa ilalim ng tulay kasama ang kaniyang nga anak. Ang panganay ang nagbunyag ng lahat. 3 linggo nang napapansin ni Richard Santos ang isang bagay na hindi niya mapangalanan. Hindi ito isang tiyak na bagay, hindi isang pagkakamali sa kusina o mansa sa sahig o reklamo o pagkahuli sa trabaho. Ito ay isang bagay kay Lupita, isang bagay na unti-unting nawawala sa kaniya tulad ng liwanag ng kandila kapag may nagiwan ng bukas na bintana dahan-dahan. Walang ingay, walang nakapapansin, hanggang sa ang apoy ay halos wala na. Ang makamay ang unang nagpakita ng senyales. Nakita ni Richard si Lupita na nakahanda ng almusal para sa kaniyang triplets isang Lunes ng umaga at natigilan siya sa pinto ng kusina dahil ang magakamay ni Lupita ay mapula, nangingitnit at may mga sugat sa mga kasukasuan ng daliri na tila ba ibinabad ang mga ito sa mailong tubig sa loob ng maraming oras. Inihanda niya ang 3 platongang prutas ng may ganun pa ring katumpakan tulad ng dati. Ang saging na saba na iniwahiwa ng pabilog para kay Basti, ang mansanas na tinatad ng pakuwadrado para kay Santi at ang manggang walang buto para kay Lia. Ngunit nanginginig ang kaniyang nga kamay ng bitawan niya ang kutsara at ang kaniyang nga daliri ay naging kasing tigas ng isang bagay na sumasakit. Sumunod ay ang kaniyang nga mata, ang maitim na bilog sa ilalim ng mata na laging mayroon si Lupita ang karaniwang itsura ng isang babaeng nagtatrabaho. Mula alas 6 na umaga, naging iba na ang ito, mas malalim, mas madilim, kasing kulay ng pasa na hindi gumagaling. Ang kaniyang mata ay lumubog sa kaniyang mukha na tila ba sinisipsip ng kaniyang bungo ang natitirang lakas sa kaniya. At ang kaniyang damit, ang parehong dami sa ilalim ng kaniyang uniform, laging pareho isang kulay abo na blusa at kupas na itim na pantalon na tila mas lumalaki linggo-linggo dahil si Lupita ay unti-unting lumiliit sa loob ng maito tulad ng isang puno na nalalagas ang madahon sa panahong hindi naman taglagas. Walang sinabi si Richard. Hindi dahil sa wala siyang pakialam, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano mo tatanungin ang babaeng naglilinis ng iyong bahay kung maayos lang ba siya? Sa anong masalita? Sa anong karapatan? Binabayaran niya itong ang sweldo, isang magandang sweldo, o iyon ang paniniwala niya. At dumating si Lupita sa oras, umalis sa oras, at ang triplets ay nalinisan at napakain, at ang buong mansyon ay napakakinis. At iyon lang ang kailangang malaman ni Richard. O iyon lang ang gusto niyang malaman. O ang tanging pinapayagan niyang malaman ng kaniyang sarili. Huwebes ning alas, 11 ning umaga nang magpasya ang katawan ni Lupita na hindi na nito kaya. Nasa kusina siya, nagtitimplang gatas para kay Lia. 4 na taong gulang na ang triplets at si Lia ay umiinom pa rin ng maligamgam na gatas bago matulog dahil siya ang pinakamaliit sa 3 ng 11 minuto. At dahil alam ni Lupita na ang maligamgam na gatas ang nagpapatulog sa kaniya ng mahimbing, kahit na walang nagatas sa kaniyang alamin iyon, o alalahanin, o ihanda ang gatas sa eksaktong temperatura na gustong bata. Nakatayo si Lupita sa harap ng kalan. Hinahalo ang gatas gamit ang isang kamay, habang ang isa naman ay nakakapit sa gilid na lababo dahil ang kaniyang mga binti ay nanginginig pa mula pa kaninang umaga. At ang sahig ng kusina ay tila gumagalaw sa ilalim niya na parang ang bahay ay nasa ibabaw ng isang barko. Ang boteng gatas ang unang nalaglag, sumunod ang kaniyang tuhod, at pagkatapos ay ang kaniyang buong katawan. Ang tunong pagbagsak ni Lupita sa sahig ng kusina ay isang tuyong kalabok, walang panangga. Ang tunog nga, isang taong bumaksak nang hindi man lang naitukod ang mga kamay, dahil ang katawan ay wala ng lakas upang protektahan ang sarili sa pagbagsak, kumalat ang gatas sa tiles. Gumulong ang boteng gatas sa ilalim ng mesa at si Lupita ay naiwang nakahandusay sa sahig. Nakapikit ang mata, ang mukha ay kasing kulay nga abo at ang kaniyang uniforme ay nakabalot sa isang katawang mas magaan pa kaysa sa dapat natimbang ng isang 31 taong gulang na babae. Natagpuan siya ni Richard pakaraan ng 40 segundo. Galing siya sa kaniyang opisina, hawak ang kaniyang telepono at ang folder ng listahan ng bibilhin sa supermarket sa alabang sa ilalim ng kaniyang bisik. At nang pumasok siya sa kusina at nakita si Lupita sa sahig na may gatas sa paligid tulad ng isang puting lawa, binitawan niya ang lahat. Lumuhod siya, hinawakan ang kaniyang ito ay napakalamig. Hinanap niya ang pulso sa kaniyang pulsohan, nandun ito, mahina, hindi regular. Ang pulsong isang bagay na gumagana pa ngunit malapit ng huminto.
Tinawagan niya si Dr. Alcantara, sinabihan itong pumunta agad. Binuhat si Lupita patungo sa sofa sa sala at ang naramdaman niya ng buhatin ito ay nagpabigat sa kaniyang dibdib na hindi niya may paliwanag. Napakagaan niya. Para siyang bata na may edad na 10 taon, hindi tulad ng isang may gulang na babae. Dumating si Dr. Alcantara sa loob ng 20 minuto. Sinyuri si Lupita sa sofa gamit ang stethoscope at sphygmomanometer habang ang nga daliring ang doktor ay pumipindot sa mga tadyang nabakas sa ilalim ng kaniyang uniforme na parang mga tipahan ng piano. Kumuha siyang sampling dugo, sinuri ang masugatang kamay, iminulat ang kaniyang matalukap gamit ang kaniyang hinlalaki, at tiningnan ang mga balintataw gamit ang isang maliit na flashlight. At nang matapos siya, tumayo siya, sinanyasan si Richard na lumabas ng sala at sinabi sa kaniya sa pasilyo sa mahinang boses ng madoktor na nakahatid ng balitang hindi naman dapat ibalita, malubhang malnutrition at simula nga hypothermia. Ang babaeng iyan ay hindi kumakain, Richard. At sa kondisyon ngang kaniyang kamay at temperatura ngang katawan, seryoso kong itinatanong ito sa iyo. Ang babae bang iyan ay natutulog sa kalye? Tiningnan siya ni Richard ng walang pakaunawa. Impossible iyan, doktor. Binabayaran ko ang kaniyang buong sweldo bawat kinsenas. Hindi sumagot si Dr. Alcantara. Iniligpit niya ang stetoskope sa kaniyang bag, nagiwan na gilang tagubilin sa mesa at umalis. At si Richard ay naiwang nakatayo sa pasilyo ng kaniyang mansyon sa Ayala, Alabang, nakatingin sa sala kung saan si Lupita ay natutulog sa sofa. Suot ang unipormeng may mansang gatas at ang lumang jacket na hindi niya kailanman hinuhubad na nakatakip sa kaniyang mabalikat. Ang parehong jacket na kaniyang isinusuot kahit sa gitna ng taginit, na isinusuot niya kapag mainit, na isinusuot niya palagi na tila may itinago rito o tila mas mahalaga pa ang jacket kaysa sa temperatura ng panahon. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon ng pagkakaroon ng babaeng ito sa kaniyang bahay, tinanong ni Richard Santos ang kaniyang sariling ang tanong na dapat ay itinatanong na niya nung unang araw pa lang. Paano nabubuhay ang babaeng naalaga sa kaniyang maanak? Hindi nakatulog ng maayos si Richard ng gabing iyon o ng sumunod o sa mga sumunod pa. Ang tanong ni Dr. Alcantara ay nanatili sa kaniyang isipan na parang isang ugong na hindi mamatay-matay. Ang babaeng iyan ay natutulog sa kalye, hindi maari. Binabayaran niya si Lupita nga 12,000 piso bawat kinsenas. Isang magandang suweldo para sa isang kasambahay sa Maynila, sapat para sa isang kuwarto, pagkain at pamasahe. Alam niya ito dahil siya mismo ang nag-aapruba ng payroll ng bahay tuwing una at ika-15 ng bawat buwan ang mismong dokumento kung saan nakasulat ang buong pangalan ni Lupita, Guadalupe Lupita Macharaig at ang halagang ibinibigay ni Clarissa sa kaniya ng cash tuwing kinsenas. Dahil walang bank account si Lupita, ibinibigay ni Clarissa. Ang pariralang iyon ay dumaan sa kaniyang isip noong Biyernes ng gabi habang nakahapunan siyang mag-isa sa hapagkainan dahil si Clarissa ay nasa isang hapunan kasama ang kaniyang magkaibigan at ang triplets ay tulog na. Nanatiling nakatitig si Richard sa kaniyang plato. Nakabitin ang kabya ng tinidor habang ang pariralang iyon ay paulit-ulit na umiikot sa kaniyang isip. Ibinibigay ni Clarissa. Siya ang pumipirma sa payroll. Ngunit si Clarissa ang nag-abot ng pera. Hindi niya kailanman nakita ang mismong pag-abot. Hindi kailanman naroon. Hindi kailanman tinanong si Lupita kung natatanggap ba nito ang nararapat para sa kaniya. Dahil, bakit naman niya itatanong? Ang kaniyang asawa ang namamahala sa bahay. Ang kaniyang asawa ang kaniyang pinagkakatiwalaan. Dumating si Lupitang alas 6 ng umaga nung Sabado. Tulad ng lahat ng Sabado, nahanda siyang almusal, pinaliguan ang triplets. Iniwan ang kusinang napakalinis at ng alas 12 ng tanghali nang matapos ang kaniyang shift, hinubat niya ang uniforme sa kwartong katulong, isinuot ang kulay abo na blusa at itim na pantalon, pati na ang jacket na hindi niya kailanman hinuhubad at lumabas sa likurang pinto ng mansyon na may dalang plastic bag sa kamay. Nakita siya ni Richard na umalis mula sa bintana ng opisina sa ikalawang palapag. Naghintay siya ng 30 segundo. Kinuha ang masusi ang kaniyang SUV at sumunod sa kaniya. Naglakad si Lupita ang 4 na blok sa bangketa and subdivision patungo sa pangunahing daan. Sinundan siya ni Richard gamit ang kaniyang sasakyan mula sa malayo. May 3 sasakyang pagitan. Nakararamdam ng katawa-tawa at pakakasala ng sabay. Katawa-tawa. Dahil siya ay isang 40,
taong gulang na lalaki na sumusunod sa kaniyang katulong na tila isang detective sa pelikula. At may pagkakasala dahil ang katotohanan kailangan pa niyang sundan ito upang malaman kung paano ito nabubuhay. Ay nangangahulugang sa loob ng 3 taon ay hindi siya kailanman nagabalang magtanong. Sumakay si Lupita sa isang jeep sasakayan sa malaking kalsada. Sinundan siya ni Richard gamit ang sasakyan. Tumawid ang jeep sa lungsod patungo sa silangan, dumaan sa masisikip na kalsada, at sa bawat kilometrong tinatahak ng sasakyan, ang kalsada ay lalong nagiging makitid, ang bangketa ay mas sira-sira, at ang pader ay mas mapusyaw. Bumaba si Lupita sa isang sakayan malapit sa isang malaking terminal sa Maynila at naglakad ng 3 blok patungo sa isa pang sakayan, kung saan sumakay siya sa pangalawang jeep patungo sa timog, sa mga lugar na kilala lamang ni Richard sa mga balita sa telebisyon tuwing may baha o kapag may natatakpuang bangkay sa ilog. Inihinto siyang pangalawang jeep sa isang bakubakong kalsada sa isang sulok sa Pandachan. Ipinarke ni Richard ang kaniyang sasakyan 2 blok sa likod at sumunod sa kaniya ng lakad. Binabaybay ang isang bangketang lupa na may mga lubak at puddles ng maruming tubig at amoy ng imburnal na gumuhit sa kaniyang ilong. Naglakad si Lupita nang hindi lumingon. Ang plastic bag ay humahampas sa kaniyang binti at ang kaniyang jacket ay sarado hanggang lig kahit na 2:00 na ng hapon at ang init ng Maynila kapag Mayo ay sumisigit sa likod na parang plansa. Naglakad siya ng 10 minuto, 15, 20, hanggang sa ang kalsada ay nagtapos sa isang konkretong tulay na tumatawid sa Estero de Pandachan, isang estero na hindi na talaga anyong tubig kundi isang kanal ng maruming itim na tubig na puno ng basura, putik, at ang nangingibabaw na amoy ng lahat ngang itinapon at kinalimutan ngang lungsod. Hindi tumawid si Lupita sa tulay, huminto siya sa gilid, lumingon sa makabilang panig, at bumaba sa isang gilid na gawa sa lupa patungo sa ilalim ngang tulay. Huminto si Richard sa likod ng isang haliging konkreto, mga 10 metro ang layo, at ang kaniyang nakita mula roon ay nagpabago sa kaniyang pananaw sa bawat umaga ng nakaraang 3 taon. Sa ilalim ng tulay, sa ibabaw ng pinatag ng mga karton na nagsisilbing sahig, naroon ang 3 bata. Ang panganay, isang batang babae na may 7 taong gulang na ang buhok ay nakatali sa isang mahigpit na tirintas at may suot na malinis na blusa na medyo malaki para sa kaniya. Nakalubog siya sa isang nakataob na timba habang sinusuyot ang buhok ng isang mas batang lalaki gamit ang isang suklay na may 3 bawas na ngipin. Ang batang lalaki ay marahil 5 taong gulang o 6 at nakaupo sa tabi ng konkretong dingding ng tulay na may bukas na kwaderno sa kaniyang kandungan at isang maikli, walang tulis na lapis na kaniyang isinusulat ng may matinding konsentrasyon tulad ng isang taong gumagawa ng pinakamahalagang takdang aralin sa mundo. At sa isang sulok, sa loob ng isang kahon ng karton na binalot ng mga pahayagan, natutulog ang isang sanggol na natatakpan ng isang jacket. Ang jacket, nakilala ito ni Richard bago pa man niya maunawaan ang kahulugan nito. Ito ang parehong jacket. Ang parehong jacket na isinusuot ni Lupita sa mansyon araw-araw. Ang jacket na hindi niya kailanman hinuhubad. Ang jacket na itinutring lahat sa bahay bilang isang kakaibang gawing ang katulong. Si Lupita at ang kaniyang jacket, kahit mayo ay hindi hinuhubad. Ang jacket na sa buong araw ay tumatakip sa mga balika ni Lupita habang naglilinis siya ng mga sahig at naghahanda ng mga botang gatas at nagpapaligo ng triplets. Sa gabi naman ay nagiging kumot para sa isang sanggol na natutulog sa isang karton sa ilalim ng tulay. Nakita ng mga bata si Lupita at tumakbo sila patungo sa kaniya. Ang 2 mas matanda binitawan ng batang babe ang suklay, isinara ng batang lalaki. Ang kwaderno tumakbo sila ng may bilis ng mga batang naghintay ng maraming oras at kapag nakita ang taong kanilang hinihintay ay hindi na mapigilan ang kanilang sarili. Yumuko si Lupita at niyakap silang 2 ng sabay. Isang mahigpit na kahanap na yakap. Ang yakap ngang isang taong lumipas ang 12 oras na hindi nakikita ang mga taong pinakamahalaga sa kaniya at sa bawat pagalis ay hindi alam kung babatid pa ba niyang maayos ang lahat. Unang kumalas ang batang babae. Naglakad siya patungo sa isang sulok kung saan may isang timba ng tubig at isang basong plastik at bumalik na may dalang basong puno ng tubig. Nay, itinira ka namin ng pandesal mula kanina, nasa asul na bag po. Ininom ni Lupita ang tubig. Hinaplos ang tirintas ng batang babae at pagkatapos ay binuksan ang plastic bag na dala niya mula sa mansyon at naglabas ng
isang lalagyang styrofoam na may pagkain. Nakilala ito ni Richard. Ito ang tanghalian na inihahanda ni Lupita para sa kaniyang sarili araw-araw sa kusina ng mansyon. Ang pagkaing inihahanda niya sa tanghali kapag natutulog ang triplets. Ang pagkaing nakita ni Richard sa countang kusina ng daan-daang beses. Nang hindi nagtatanong kung kinakain ba ito ni Lupita o hindi, hindi niya ito kinakain. Itinatabi niya ito sa bag at dinadala rito. Binuksan ni Lupita ang lalagyan, kumuha ang kutsara, at nagsimulang pakainin muna ang batang lalaki na may kwaderno, pagkatapos ay ang batang babae, subo-subo, hinahati ang pagkain ng may katumpakan ng isang taong nakakaalam kung gaano karami ang kinakain ng bawat isa at kung gaano ang kailangang iwan para magkasya. At hindi siya kumain, hindi man lang niya inilapit ang kutsara sa kaniyang bibig kahit isang beses. Hinati niya ang pandesal na itinabi na kaniyang anak mula sa almusal. Matitigas at malamig na pandesal na lumipas ang kalahating araw sa isang plastic bag sa ilalim ng tulay at isinawso ang mga ito sa sabaw ng ulam para lumambot at binigyan sila ng tigisa. At nang matapos kumain ang dalawang bata, naglakad si Lupita patungo sa kahon ng karton. Binuhat ang sanggol ng maingat upang hindi ito magising. Niyakap ito sa kaniyang dibdib at gamit ang kutsara ay binigyan. Ito ang natitirang sabaw, maliit na subo, tulad ng ibinibigay sa isang sanggol na nagsisimula palang kumain ng solido. Masubong tinatanggap ng sanggol habang kalahating tulog. Bumubukas ang bibig sa pamamagitan ng natural na reaksyon. Nakatayo si Richard sa likod ng haligi, ang kaniyang kamay ay nakahawak sa semento. At ang kaniyang panga ay napakahigpit ng pagkakakagat na sumasakit na ang kaniyang mangipin. Ang kaniyang nakikita ay hindi lamang isang eksena ang kahirapan. Ito ay isang sistema, isang organisadong sistema ang kaligtasan na gumagana nang may katumpakan ng isang bagay na paulit-ulit na ginagawa. Ang itinabing pandesal, ang tubig sa timba, ang pagkaing hinati sa tamang pagkakasunod-sunod, ang sanggol sa huli isang sistemang binuo ni Lupita upang panatilihing buhay ang tatlong bata sa ilalim ng tulay habang nagtatrabaho siya ng 12 oras araw-araw sa paglilinis ng isang mansyong sagana sa lahat ng bagay na kulang sa kanila. At dunay tiningnan ni Richard ang mga detalye, ang mga detalyeng mas masakit pa kaysa sa gutom, kaysa sa kahon ng karton, at kaysa sa jacket. Tiningnan niya ang madamit ng mga bata malinis. Hindi bago, hindi maganda, ngunit malinis. Ang blusa ng batang babae ay may tahi na gawa sa kamay sa siko. Ang pantalon ng batang lalaki ay may takpi sa tuhod. Ang damit ng sanggol ay napakaliit at kupas, ngunit ito ay malinis at tuyo. May naglalaba na mga damit na iyon, may nagpapatuyo, nagtitiklop, may nagpapanatili na dignidad na tatlong bata na nabubuhay sa kalye na tila ba sila ay may maayos na tahanan. Tumingin siya sa sulok, sa tabing ng dingdingan tulay. May isang bag na tela na naglalaman ng maaklat. Ang magilid ay nakalitaw, gamit na gamit, may mga tupi sa sulok. Ngunit maayos na nakasalansan ayon sa laki. May isang bukas na pencil case na may tatlong maikling lapis at isang pantasa. May isang malinaw na plastik na nakalatag sa ibabaw ng mga karton upang protektahan ang nga ito sa basa. May isang lalagyan na may takip kung saan marahil nila itinabi ang pandesal para hindi ito makain ng mga daga. Pinakakain ni Lupita ang kaniyang mga anak ng pagkaing hindi niya kinakain. Ibinibigay niya ang kaniyang jacket para may pangkumot sila. Nilalabhan niya ang kanilang mga damit sa isang lugar na hindi maisip ni Richard. Pinananatili niyang mayos ang kanilang mga aklat at handa ang mga lapis at updated ang mga aralin. Nabubuhay siya sa ilalim ng tulay at pinananatili ang istruktura ng isang tahanan kung saan walang tahanan. At dumarating siya tuwing umaga ng alas 7 sa mansyon sa Ayala Alabang, suot ang unipormeng plansado, may mahiyain ngunit tapat na ngiti, at may makamay na sugatan dahil sa paglalabas sa malamig na tubig. At walang sinuman hindi si Richard, hindi si Clarissa, hindi ang doktor, o sinupaman ang nagtanong kung saan siya galing o kung saan siya pupunta. Sumandal si Richard sa haligi, ipinikit ang kaniyang nga mata, at naramdaman ang isang bagay na walang pangalan, ngunit katulad ng kahihiyang pinarami ng 3 taon ng hindi pagtatanong, pinarami ng bawat almusal na inihanda ni Lupita bang ang kaniyang sariling maana ay kumakain nga malamig na pandesal. Pinarami ng bawat gabing natutulog siya sa malalambot na sapin habang ang isang sanggol ay natutulog sa karton na natatakpan lamang ng jacket ng kaniyang ina. Iminulat niya ang kaniyang mata,
pinunasan ang kaniyang mukha gamit ang kamay, at nang akmang hahakbang siya pasulong, nakita siya ng batang babae na may tirintas. Nakita siyang nakatayo sa likod na haligi na may damit na hindi angkop sa lugar na iyon at may mukhang hindi kabilang sa mundong iyon, at ang kaniyang mamata madidilim, matitigas, seryosong mga mata sa paraang hindi angkop sa kaniyang 7 taon, ay nakatitik sa kaniya tulad ng isang taong nakatutukoy ng panganib bago pa man ito umatake. Tumayo ang batang babae, humarap sa kaniyang nga kapatid, at tiningnan si Richard ng hindi kumukurap, nahihintay ng may nakakuyom na makamao at mahigpit na tirintas sa ayos ng isang batang natutong ang estrangherong lumilitaw malapit sa inyong tirahan, kahit na ang inyong tirahan ay sa ilalim ng tulay, ay hindi kailanman nagdadala naga mabuting bagay. Nakita siya ni Lupita 3 segundo pagkaraan habang nakaupo sa karton hawak si Tonton. Ibinibigay ang mga huling subong sabaw nang maramdaman niya ang biglang pagbabago sa katawan ng kaniyang anak ang paninigas, ang adyo senegetayo, ang magakamao at tumingin sa direksiyong tinitingnan ni Angel. At nang makita niya si Richard Santos na nakatayo sa likod ng haligi ng tulay, suot ang kaniyang mamahaling polo at sapatos na balat at ang mukha ngang isang lalaking nakakita ngang isang bagay na hindi niya matanggap. Ang dugo ay tila nawala sa kaniyang mukha. Tumayo siya mula sa karton, hawak pa rin si Tonton, nagising ang sanggol sa kaniyang pagkilos at nagsimulang gumawa ngang mahinang tunog. Hindi iyak, kundi ungol. Ang ungol ngang isang batang may taon at kalahati na natutulog at ngayon ay nakararamdam ngang tensyon sa katawan ng kaniyang ina ang panginginig, ang tibok ng puso na napakabilis na nararamdaman ng sanggol sa kaniyang tainga. Sir, sabi ni Lupita at ang salita ay lumabas na basag, naputol sa gitna dahil sa matinding takot, ang takot ng isang taong nawalan ng kaisa-isang bagay na natitira sa kaniya, ang lihim na nagpapanatili sa lahat. Sir, pakiusap po, huwag niyo po akong alisin sa trabaho. Alam ko pong dapat ay sinabi ko sa inyo. Alam ko pong dapat ay sinabi kong may mga anak ako at dito kami nakatira. Naputol ang kaniyang boses. Nagsimulang pumatak ang kaniyang maaluha. Ngunit hindi niya pinunasan ang maito dahil hawak niya si Tonton sa isang bisik at ang kaniyang kabilang kamay naman ay iniunat niya sa harap, na tila ba kaya niyang pigilan gamit ang nakabukas na palat ang anumang paparating. Kung malalaman niyo pong ganito kami nabubuhay, iisipin niyo pong masama akong ina, na hindi ko kayang alagaan ang mga anak niyo kung hindi ko kayang alagaan ang masarili kong anak. At kailangan ko po ang trabahong ito, sir. Ito lang po ang mayroon ako. Kung kukunin niyo pa po ito, wala na kaming matitira. Wala na po. Hindi sumagot si Richard. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya kaya. Nakakandado ang kaniyang panga at ang kaniyang mga mata ay nakatutok sa isang bagay sa harap ni Lupita. Isang bagay na nakakuha na ang kaniyang pansin bago pa man magsalita si Lupita, at ngayon ay sumasakop sa buong espasyon ng kaniyang kamalayan, si Angel. Ang batang babae ay nakatayo sa pagitan ni Richard at ng kaniyang mga kapatid. Ang mapaa ay walang sinelas sa ibabaw ng basang lupa at ang mabisik ay medyo nakabukas sa kaniyang tabi. Hindi tulad ng isang 7 taong gulang na bata, kundi tulad ng isang taong natutong kapag may panganib. Ang unang ginagawa ay tumayo sa pagitan ng panganib at ng mga taong nais mong protektahan. Sa likod niya, si Junjun ay nakaupo sa dingding ng tulay. Yakap ang kaniyang kuwaderno sa kaniyang dibdib at ang mga mata ay napakalaki. Nakatitik kay Richard ng walang kibo, tulad ng isang batang natutong kapag may lumitaw na estranghero. Ang pinakamahusay na gawin ay huwag gumalaw. At sa likod pa, sa kahon ng karton na wala ng sanggol, naroon ang jacket na nagusot sa ibabaw ng pahayagan bilang katibayan ng isang bagay na pinoproseso pa rin ni Richard sa kaniyang isip. Tiningnan siya ni Angel. Tiningnan siya ng diretso, nang hindi ibinababa ang kaniyang paningin, nang hindi umaatras sa isang tinging hindi para sa isang bata kundi para sa isang taong kailangang lumaki ng maaga dahil hindi siya binigyan ng ibang pagpipilian ng mga pangyayari, at nang magsalita siya, ang kaniyang boses ay lumabas ng may katatagan na hindi angkop sa kaniyang edad o sa kaniyang laki o sa lupang nasa kaniyang mapaa o sa tulay na nasa ibabaw ng kaniyang ulo. Kung sisigawan niyo po ang nanay ko, sabi ni Angel, ako na lang po ang sigawan niyo. Napakurap si Richard. Ang pariralang iyon ay tumama sa kaniya nang may lakas na hindi niya inaasahan, hindi dahil sa mga salita, kundi dahil sa paraan ngang pagkakasabi nito, walang pag-aalinlangan, walang panginginig, nang may ganap na
katiyakan ng isang taong gumawa ng desisyon at hindi ito babaguhin anuman ang mangyari pagkatapos. Nagtatrabaho po siya buong araw para sa inyo. Patuloy ni Angel nang hindi iniwan ang kaniyang tinatayuan. Aalis siya ng alas 5 madaling araw kapag madilim pa at babalik ng alas 8 ng gabi kapag madilim na naman. Palagi niyang iniwan ang pagkain niya para sa amin, iniwan ang kumot niya. Itinuro ngang bata ang jacket sa kahon ng hindi lumingon dahil ang lumingon ay nangangahulugang alisin ang tingin kay Richard at walang balak si Angel na alisin ang tingin sa kaniya. Hindi po siya natutulog. Naririnig ko po siya sa gabi. Hihiga siya kapag tulog na kami at pabanggong bago kami magising. Humihiga siya sa karton nang walang sapin dahil lahat nega mayroon siya ay ibinibigay niya sa amin. Humakbang si Lupita pasulong hawak si Tonton. Angel, tumahimik ka, anak. Huwag mong kakausapin ng ganyan si Sir. Hindi, nay, sabi ni Angel nang hindi lumingon. Palagi mo na lang pong sinasabi na tumahimik ako, na huwag magsalita, na magtiis, pero hindi po ako tatahimik ngayon. Tiningnan muli ng bata si Richard. Nagsimula nang pumatak ang kaniyang maluha, ngunit ang kaniyang boses ay hindi nanginginig na tila ba ang maluha at ang boses ay dalawang magkahiwalay na bagay na gumagana nang sabay nang hindi naapektuhan ng isa't isa. Hindi po masama ang nanay ko, sir. Ang masama po ay ang anak palayas sa amin sa dati naming inuupahan. Nagbabayad po ang nanay ko ang upa buwan-buwan. Wala po kaming utang. Pero nung nakaraang 3 buwan, hindi na po nakasya ang pera niya at pinalayas kami ngang may-ari. Pinalayas po kami kasama ang mga kapatid ko, kasama ang sanggol. At nahanap po ang nanay kong ibang kwarto. Pero hindi po nakasya dahil ang pera niya ay lumiliit, sir. Lumiliit po ang pera niya buwan-buwan at hindi niya po alam kung bakit. Naramdaman ni Richard ang isang bagay na gumalaw sa kaniyang dibdib. Isang malamig, mabigat na pagkikilos, tulad na isang bato na gumagalaw sa ilaling NG ilog. Anong ibig mong sabihin na ang pera niya ay lumiliit? Tiningnan siya ni Angel gamit ang matang basa ngunit matatak. Ang nanay ko po ay sumasahod ng 12,000 piso. Alam ko po iyon dahil tinuruan niya akong magbilang ng pera. Sabi niya po, kailangang malaman ng nga babay kung makano ang ibinabayad sa kanila para walang manloko sa kanila. Nung nakaraang 3 buwan, nagsimula po siyang sumahod ng 6,000 na lang ang kalahati mula sa isang araw patungo sa isa pa. Ang malamig na pakiramdam sa dibdib ni Richard ay naging mas mabigat. Isang bagay na hindi lamang lamig, kundi ang anino ng isang hinala na hindi pa niya gustong harapin ng diretso. Sinabi ba ang nanay mo kung bakit binawasan ang sweldo niya? Hindi po nagsasalita ang nanay ko tungkol doon, sabi ni Angel. Hindi po siya nagsasalita ng anumang bagay na magpapaya sa kaniya sa harap namin. Pero narinig ko po siyang nakikipag-usap sa telepono sa tita ko isang gabi. Sinabi niya po na ang may-ari ng bahay ay nagsabi sa kaniyang, simula ngayon ay mas mababa na ang ibabayad sa kaniya. At nang magtanong ang nanay ko kung bakit, sinabing may-ari na kapag nagreklamo siya ay palalayasin siya at sasabihin sa amo na siya ay magnanakaw. Ipinikit ni Richard ang kaniyang mamata. Ipinikit niya ang maito ng mahigpit tulad ng isang taong nangangailangan ng sandali ng kadiliman upang iproseso ang isang bagay na napakalinaw at napakatindi ng sabay. Clarissa, ang may-aring bahay ay si Clarissa, ang kaniyang asawa, ang babaeng kasama niyang natutulog gabi-gabi at kasabay niyang nag-aalmusal tuwing umaga at kasama niya sa loob ng 8 taon ng kasal, ay binawasan ang sweldo ni Lupita sa kalahati ng hindi sinasabi sa kaniya at ibinulsa ang pagkakaiba. At nang subukang magsalita ni Lupita, binantaan niya ito ng pagpapatalsik at paratangang magnanakaw. At ang resultang desisyong iyon ay nasa harap niya ngayon. 3 bata na nabubuhay sa ilalim ng tulay, isang babaeng nahimatay sa gutom sa kaniyang kusina at isang sanggol na natutulog sa karton na natatakpan lamang ng jacket na hindi hinuhubad ng kaniyang ina sa maghapon dahil kung hahubarin niya ito, walang gagamiting kumot ang kaniyang anak sa gabi. Iminulat niya ang kaniyang mamata. Tiningnan si Angel, tiningnan si Junjun na nakaupo pa rin sa dingding. Yakap ang kuwaderno sa kaniyang dibdib at kinausap ang batang lalaki sa mahinahong boses ng isang taong sumusubok na huwag takutin ang isang taong takot na, "Maaari ko bang makita ang kuwaderno mo?" Tumingin si Junjun kay Angel. Tiningnan siya ni Angel at sa pamamagitan ng isang maliit na tango ng ulo isang tahimik na pahintulot sa pagitan ng makapatid na may sariling wika
Ang wikaeng mga batang natutong makipausap ng walang salita dahil ang mga salita kung minsan ay nagdadalaeng problema. Tumayo si Junjun mula sa dingding, humakbang ng tatlo patungo kay Richard at iniabot ang kwaderno gamit ang kaniyang dalawang kamay. Binuksan ito ni Richard. Sa unang pahina, sa sulat kamay ng isang babay, sa sulat ng isang ina, ay nakasulat gamit ang asul na marker. Mag-aral ka, anak ko. Isang araw ay magkakaroon din tayo ng totong bahay. At sa ilalim nito, sa sulat ng isang bata, sa nanginginig at tabinging sulat ng isang 5 taong gulang na bata na hindi pa bihasa sa pagsulat, ay nakasulat gamit ang walang tulis na lapis. Gusto ko pong maging doktor para magamot si nanay. Isinara ni Richard ang kwaderno. Isinara niya ito ng dahan-dahan gamit ang kaniyang dalawang kamay at ibinalik kay Junjun. At nang kunin itong bata at yakapin muli sa kaniyang dibdib. Lumingon si Richard patungo sa estero upang walang makakita sa kaniyang mukha. Ngunit nakita siya ni Angel at nakita siya ni Lupita at ang kanilang nakita ay isang 40 taong gulang na lalaki na umiyak ng tahimik sa harap ng isang estro ng maruming tubig. Ang kaniyang mga balikat ay nayayanig at ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom sa kaniyang tabi at ang kaniyang panga ay nanginginig dahil sa tindingang. Lahat ng kaniyang nakita sa nakalipas na oras, ang mga karton, ang kahon, ang jacket, ang pagkaing hinati, ang mga aklat na mayos, ang malinis na damit, ang lapis na walang tulis, ang ilang salita, sa kwadernoeng isang 5 taong gulang na batang gustong maging doktor upang gamutin ang babaeng nagpapakamatay sa trabaho para lamang mapanatili silang buhay. Pinunasan ni Richard ang kaniyang mukha gamit ang manggas ng kaniyang polo. Lumingon siya, naglakad patungo kay Lupita at nang walang sinasabi ay hinubad ang jacket. Hindi ang jacket ni Lupita, kundi ang kaniyang sarili. Isang mamahaling jacket na gawa sa lana na ang halaga ay higit pa sa kinikita ni Lupita sa loob ng 1 buwan at inilagay ito sa mga balikat ni Lupita nang may pag-iingat ng 1 taong gumagawa ng unang tamang hakbang. Pagkaraan ng 3 taon ng kawalan ng pakialam, tiningnan siya ni Lupita gamit ang matang mapula habang hawak si Tonton at ang jacket ni Richard sa kaniyang mabalikat. Ang takot ay naroon pa rin sa kaniyang mukha ngunit ngayon ay may kasamang tila pakalito. Ang pakalito ng 1 taong naghihintay ng hampas ngunit nakatanggap ng ibang bagay. Yumuko si Richard sa harap ng karton. Tiningnan ito. Tiningnan ang gusot na pahayagang nagsisilbing kutson. Tiningnan ang bakas na iniwan ng katawan ni Tonton sa karton dahil sa madalas na pagtulog dun. Tumayo siya, naglakad patungo kay Lupita, iniabot ang kaniyang mabisik, at si Lupita, pagkatapos ang isang sandaling ang pag-aalinlangan ng isang babaeng lumipas ang 3 taon na walang pinakakatiwalaan dahil noong huli siyang nagtiwala ay binawasan ang kaniyang sweldo sa kalahati ay iniabot sa kaniya si Tonton. Hinalong ni Richard ang sanggol. Hinawakan ito sa kaniyang dibdib ng may pangingiminang, isang lalaking may triplets na 4 na taon na ngunit hindi pa kailanman nakalong ng anak ng iba. At si Tonton ay sumandal sa kaniya ng may kaginhawahan ng mga sanggol na hindi nagtatangi sa pagitan ng mayaman at mahirap at tanging nakikilala ang mabisik na naalaga sa mga bisik na hindi. Tiningnan niya si Angel. Nakatayo pa rin ang bata sa parehong lugar. Ang mga kamao ay nakakuyom sa tabi at ang tirintas ay mahigpit at ang mga mata ay basa ngunit tuyo ng sabay. Sa ayos ng 1 taong hindi pa alam kung ang nangyayari ay mabuti o masama at hindi ibababa ang kaniyang depensa hanggat hindi nakasisiguro. Walang sinumang sisigaw sa nanay mo, sabi ni Richard habang nakatingin sa kaniyang mata. Kailanman, wala na. Hindi sumagot si Angel, hindi gumala. Tiningnan niya itong 1 pang segundo gamit ang mga matang nakakita ng ang napakaraming bagay para sa isang 7 taong gulang na bata at may isang bagay na lumuwag sa kaniyang mukha. Hindi ngiti, hindi pa ngayon, kundi ang unang senyales na ang tensyong nakpatigas sa kaniyang panga ay nagsisimula ng mawala. Halika na, sabi ni Richard. Kunin niyo ang magamit niyo, sasama kayo sa akin. Tiningnan ni Angel ang kaniyang ina. Tiningnan ni Lupita si Richard at sa mukha ni Lupita ay may dumaan na hindi pa naman pasasalamat, kundi isang bagay bago ang pasasalamat, isang bagay na katulad ng ginhawa ng 1 taong buwan ng napipigil ng hininga at sa wakas ay nakahinga na ng maluwag. Si Angel ang unang kumilos. Naglakad siya patungo sa dingding ng tulay. Kinuha ang bag na tela na may mga aklat, ang pencil case, ang bag na may malinis na damit. Itiniklop ang plastic na nagpoprotekta sa mga karton.
Inilagay ang suklay na may 3 bawas ng ngipin sa bulsang ang kaniyang pantalon at pinulot mula sa sahig ang isang gusot na plastic bag mula sa supermarket na hindi napansin ni Richard noon. Isang bag na nakatali ng mahigpit na dinala ni Angel gamit ang kaniyang 2 kamay at niyakap sa kaniyang katawan ng may pag-iingat ng isang taong nagdadala ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat. Hindi nalaman ni Richard kung ano ang nasa bag na iyon. Hindi siya nagtanong. Naglakad siya patungo sa kaniyang sasakyan, hawak si Tonton sa isang bisig at ang bag na mga aklat sa isa pa. At sa likod niya ay naglakad si Lupita, hawak si Junjun sa kamay at si Angel sa huli na nagsasarang ang pila. Lumingon sa huling pagkakataon upang siguraduhing walang naiwan dahil ang nga batang nabuhay ng walang anuman ay natutong walang dapat iwanan. Ang biyahe pabalik ay tumagal ng 40 minuto. 40 minuto kung saan minaneho ni Richard ang kaniyang sasakyan sa parehong maakalsada na binabaybay ni Lupita 2 beses sa isang araw gamit ang jeep, ang mamabaku-bakong kalsadaan Pandachan, pagkatapos ay ang malalaking kalsada ang Maynila, pagkatapos ay ang mga malalawa na kalsada patungong Alabang, at sa bawat kilometrong tinataha ng sasakyan patungo sa Ayala, Alabang, ang kaibahan ng dalawang mundo ay lalong nagiging masakit. Ang mga bangketa ay unti-unting nagiging maayos, ang mga pader ay napipintahan, ang mga puno ay dumarami, at ang paligid ay nagiging mundong kinagisnan ni Richard na nasa 40 minuto at isang buong universo ang layo mula sa lugar kung saan si Lupita ay natutulog kasama ang kaniyang mga anak sa ibabaw ng mga karton. Nakaupo si Lupita sa tabi ng driver's seat. Hawa si Tonton na natutulog sa kaniyang mabisig at ang tingin ay nakatutok sa kalsada. Walang kibo, sa ayos ng isang taong hindi paalam kung ang nangyayari ay totoo kung magigising ba siya sa ilalim ng tulay na may pahayagang nakadikit sa kaniyang pisngi at ang tunog ng maruming estero bilang kaniyang alarm clock. Sa likod, si Junjun ay nakaupo na may kwaderno sa kandungan at ang kaniyang mukha ay nakadikit sa bintana, nakatingin sa mga bahay na nadadaanan na may mga matang kasing laking ang plato. Dahil ang isang 5 taong gulang na batang natutulog sa ilalim ng tulay ay hindi alam na may mga bahay na may hardin at garahe at mga pader na kulay puti. At ang malaman ito ng biglaan habang ang sasakyan ay tumatakbo sa bilis na 60 kilometro bawat oras ay parang pagtuklas na ang mundo ay mas malaki at mas hindi patas kaysa sa kaniyang inakala at si Angel ay nakaupo sa likod ni Richard ng tahimik. Hawa ang plastic bag sa kaniyang kandungan at ang kaniyang makamay ay nasa ibabaw nito, nakatingin sa harap, hindi tinitingnan ang mga bahay, hindi ang mga hardin, hindi ang anuman sa mga bagay na tinitiknan ni Junjun nang may pakamangha dahil si Angel ay 7 taon na ngunit may tingin ng isang taong huminto na sa pakamangha sa mundo noong araw na may isang lalaking kumatok sa pinto ng kwartong kanilang inuupahan at sinabihan silang mayroon na lamang silang 24 oras upang umalis. Gaano na kayo katagal nakatira doon? Tanong ni Richard nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Hindi sumagot si Lupita. Niyakap niya si Tonton ng mas mahigpit sa kaniyang dibdib at tumingin sa bintana at ang katahimikang iniwan niya ay ang katahimikan ng isang babaeng hindi alam kung paano sasabihin ang dapat niyang sabihin dahil ang sabihin ito ng malakas ay nagpapaging totoo. 3 buwan po. Sabi ni Angel mula sa likurang upuan, 87 araw. Binibilang ko po. Inayos ni Richard ang rearview mirror upang makita ang bata. Binibilang mo? Gabi-gabi po bago matulog. Gumuguhit ako ngang linya sa dingding ng tulay gamit ang bato. Sabi ni Angel sa natural na paraan ng isang taong nagpapaliwanag ng isang bagay na ginagawa niya araw-araw. Tulad ng pagsisipilyo o pagsusuklay, maliban na ang kaniyang ginagawa araw-araw ay ang pagbilang ng mga araw na nabubuhay sila sa kalye. Hindi po alam ng nanay ko. Gumuguhit ako kapag tulog na siya. Angel, sabi ni Lupita sa mahinang, boses ng hindi lumingon. 87 linya, nay. 87 araw na natutulog sa karton. Ang katahimikang sumunod ay bumalot sa buong sasakyan. Hinikpitan ni Richard ang hawak sa manibela. Patuloy na nagsalita si Angel. Hindi dahil may nagtanong sa kaniya, kundi dahil 87 araw siyang nanahimik at ang harang ay nasira na at ang tubig ay lumalabas ng may lakas ng lahat ng kaniyang pinipigil. Dati po kaming nakatira sa isang kwarto sa Tondo, sabi ni Angel. Maliit lang po, pero may pinto na may susi at kalan at banyo na kasalo namin sa mga kapitbahay. Nagbabayad po ang nanay ko ngang 3,200 kada buwan. Sapat naman po.
hindi labis, pero sapat. Bumibili po si nanay ng isang manok tuwing linggo at umaabot po iyon hanggang Miyerkules. Huwebes hanggang Sabado ay kumakain kami ng tuyo at kanin at linggo ay manok ulit. Nakinig si Richard. Nakinig siya sa kwentangang isang 7 taong gulang na batang nakakaalam ng eksakto kung magkano ang kwarto, kung magkano ang manok, kung ilang araw tumatagal ang pagkain. Dahil sa mga pamilyang hindi sapat ang pera, ang mga bata ay natututong magbilang bago pa man matutong magbasa. Noong nakaraang 3 buwan, dumating po si nanay isang Biyernes na may mas kaunting pera. Patuloy ni Angel. Hindi niya po sinabi sa amin kung bakit, pero noong linggong iyon ay walang manok noong linggo o noong sumunod. At pagkatapos ay pumunta po ang may-ari ng kwarto ngang 3 beses para maningil at humihingi po ang bawas o palugid si nanay pro ayaw niya po. At isang gabi ay dumating siya kasama ang isang locksmith at inilabas ang magamit namin sa bangketa. Sa gabi, tanong ni Richard nang may pinipigil na boses. Mga alas 10 na po noon. Tulo na po si Junjun. Binuhat siya ni nanay sa isang kamay at ang kabilang kamay naman ay humawa sa bag ng damit. Kinuha ko po ang maaklat at kuwaderno ni Emmy at ang bag ng mapapel. Si Tonton naman ay nasa likod ni nanay gamit ang pranela. Huminto sandali si Angel. Naglakad po kami ng malayo ng gabing iyon. Naghahanap po si nanay ng lugar na hindi ulanin. Nakita niya po ang tulay. May mga karton doon, walang tao. Inilagay ni nanay si Tonton sa karton. Tinapan kami ng kaniyang jacket at ng kumot na nakuha namin. At naupo siya sa tabi namin nang hindi humihiga. Hindi po siya natulog ng gabing iyon. Ako rin po. Nakunwari akong tulog. Pero nakita ko siyang nakaupo na nakatingin sa estero buong gabi hawak si Tonton. Nakalampas si Richard sa isang pulang ilaw. Hindi niya ito nakita. Wala siyang nakita kundi ang larawang inilalagay ni Angel sa kaniyang isipan. Isang babaeng nakaupo sa karton sa ilalim ng tulay sa gabi hawak ang isang sanggol. Nakatingin sa estero ng maruming tubig, hindi natutulog, hindi umiyak, hindi nagrereklamo na kaupo lang sa dilim. Nagpapasya na sa susunod na araw ay babangon siya at pupunta sa trabaho sa isang mansyon kung saan sagana sa lahat ng bagay na kulang sa kaniya. Nong maunang gabi ay umulan po, sabi ni Angel. Pumapasok po ang tubig sa isang gilid ng tulay. Inililipat kami ni nanay sa kabilang gilid at inilalagay ang plastik sa ibabaw ng mga karton, pero pumapasok po ang tubig sa ilalim. Nakasakit po nga ubo si Tonton nung 2 linggo. Dinala siya ni nanay sa botika sa kanto at ibinili ng gamot gamit ang kaunting natira sa kaniya. Nilalagyan ko po siya ng basang bimpo sa tulad ng itinuro ni nanay. Umalis si Junjun sa pagkakadikit sa bintana at tiningnan ang kaniyang ate. Angel, huwag mong ikuwento ang tungkol sa mga daga. Oh, ikukuwento ko, sabi ni Angel. Isang gabi ay may dumating na mga daga, 2 malalaki. Pumasok sa ilalim ng mga karton para kainin ang mga pandesal. Itinaboy sila ni nanay gamit ang kahoy, pero hindi na nakatulog si Junjun ng gabing iyon o ng sumunod o sa iba pa. Ngayon po ay natutulog siya na suot ang kaniyang sapatos dahil sabi niya po, hindi kinakagat ng daga ang sapatos. Tiningnan ni Richard sa salamin si Yun. Nakayuko ang bata at ang kaniyang makamay ay mahigpit ang hawak sa kuwaderno at ang kaniyang mapaang may sapatos. Ang sapatos na suot kahit sa loob ng sasakyan, nakatapak ng mahigpit sa sahig. Dumating sila sa Ayala alabang ng alas 3:30 ng hapon, ipinarka ni Richard ang sasakyan sa garahe. Bumaba siya, binuksan ang pinto para kay Lupita at nang maglakad sila patungo sa pintuan ng bahay, automatikong lumiko si Lupita patungo sa pintong ang katulong. Ang gilid na pinto, ang pintong ginagamit niya araw-araw sa loob ng 3 taon, ang pintong hindi ang pangunahing pintuan dahil ang pangunahing pintuan ay hindi para sa kaniya. Dito, sabi ni Richard na nakatayo sa harap ng pangunahing pintuan na may kamay sa hawakan. Ngayon ay dito kayo papasok. Tiningnan siya ni Lupita, tiningnan ang pinto, at pumasok hawak si Tonton at ang mga matang puno ngang hindi pa naman pasasalamat kundi pagkalito. Ang pagkalito ng isang babaeng lumipas ang 3 taon na gumagamit ng pinto ng katulong at hindi alam kung paano maglakad sa pangunahing pintuan ng isang bahay na kabisado niya ngunit hindi pa kailanman nakikita mula sa anggulong. Ito. Ang sumunod sa 3 oras ay isang bagay na pinanood ni Richard mula sa tabi ng may masakit na tiyan at bukas na mga mata dahil ang bawat detalye ay nagpapakita sa kanya nga isang bagay na dapat
ay alam niya ngunit hindi niya alam. Pinaliguan ni Lupita ang tatlong bata sa banyo ng kwarto ng gabisita, isa-isa. Gamit ang mainit na tubig na hinawakan ng bata na tila ba ito ay isang pambihirang bagay. Inilagay ni Junjun ang kaniyang mga kamay sa ilalim ng agos at tiningnan ang kaniyang ina ng may ekspresyong hindi kailanman malilimutan ni Richard. Ang ekspresyon ng isang 5 taong gulang na batang nakatutuklas na ang tubig ay maaari palang lumabas ng mainit. Si Angel naman ay nahugas ng buho ng mag-isa, nakatayo sa shower, nakapikit ang mata at nakatinggala ang ulo at ang kaniyang makamay ay kinukuskos ang shampoo ng may kakayahan ng isang matanda. Dahil si Angel ay buwan ng walang shampoo at walang mainit na tubig at walang shower, ngunit hindi niya nalimutan kung paano ito gawin. Sa paraang hindi niya nalimutan ang anuman sama itinuro nga ang kaniyang ina. At umiyak si Tonton nang madampian ng tubig ang kaniyang likod, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa gulat. Ang gulat ng isang sanggol na ang tanging alam na tubig ay ang malamig na tubig sa timba at hindi alam na mayroon palang ibang temperatura. Pinaswatan sila ni Lupita ang malinis na damit. Ang damit na dala niya sabag ang parehong damit na may tahi at tagpi, ngunit malinis, palaging malinis. Inutusan ni Richard si Atenena, ang isa pang katulong na pumupunta tuwing Sabado, na bumili nga mga bagong damit para sa tatlong bata. Bumalik si Atenena na may dalang bag at tiningnan ni Angel. Ang bagong damit nang hindi hinahawakan ang ito, ang kamay ay nasa kaniyang tabi, may ekspresyon ng isang taong hindi alam kung maaari ba niyang kunin ang iniaalok dahil hindi pa kailanman nakatanggap ng anuman. Para sa iyo iyan, sabi ni Richard. Tiningnan ni Angel ang kaniyang ina. Tumango si Lupita gamit ang kaniyang mamatang mapula at kinuha ni Angel ang blusa gamit ang kaniyang dalawang kamay at tiningnan ito tulad ng pagtingin sa mabagay na mahalaga ng may pag-ingat, nang may seryosong mukhang isang batang nakakaalam ng halaga ng bawat bagay dahil nakita niya ang kaniyang ina na nagbibilang ng barya sa dilim sa ilalim ng tulay. Bumaba ang triplets ni Richard ng alas 4 ng hapon nang magising mula sa kanilang hapon na tulog. Si Basti ang unang nakakita sa kanila. Huminto siya sa huling hakbang ng hagdan. Tiningnan ang tatlong batang nakaupo sa mesa ng kusina na kumakain ng mainit na sopas at sumigaw pataas. Santi, Lia, baba kayo. Sila ang maanak ni Lupita. Palagi niyang ikinukwento sila sa atin. At bumaba ang dalawa na tumatakbo at naupo sa mesa kasama ang mga anak ni Lupita at kumain silang makakasama 6 na bata sa paligid ng isang mesa na may mga plato ngang sopas. At sumandal si Richard sa pader ng kusina, nakatingin sa eksena ng may nakakuyom na panga. Dahil ang kaniyang triplets ay alam na may mga anak si Lupita ngunit siya ay hindi. Ang kaniyang 4 na taong gulang na triplets ay mas maraming alam tungkol sa buhay ng babaeng nag-alaga sa kanila kaysa sa kaniya na pumipirma sa payroll bawat kinsenas. Nang alas 8 gabi, nakatulog ang maanak ni Lupita sa kwarto ng gabisita. Nakatulog si Yun sa loob ng 3 minuto, nakabaon sa unan, sa isang lalim na tanging naabot kangga batang buwan nang natutulog sa karton at biglang nakatutuklas na mayroon palang kutson. Nakatulog si Tonton sa mabisig ni Lupita, sa isang kama, walang karton, walang pahayagan, walang lamig ng semento sa ilalim. Sinsunit lagay pa rin ni Lupita ang jacket sa ibabaw niya ang lumang jacket, gamit na may amoy ng mansyon sa araw at amoy ng tulay sa gabi. Inilagay niya ito sa ibabaw ni Tonton kahit na ang kwarto ay mainit at sapat ang makumot dahil ang jacket ay hindi na lamang basta jacket. Ito ay ang pangako na ang kaniyang ina ay malapit, ang amoy natitirang tahanan kapag wala ng tahanan. Si Angel ang huling nahiga. Nahiga siya sa kama na may plastic bag sa tabi na kaniyang unan. Sinabi ni Lupita na iwanan ito sa mesa. Sinabi ni Angel na huwag. Hindi na namilit si Lupita. Kilala niya ang kaniyang anak. Kilala niya ang katigasan ng ulong iyon na hindi naman talaga katigasan ng ulo kundi likas na proteksyon. Ang parehong katigasan ng ulong nagpatayo sa kaniya sa harap ni Richard gamit ang manakakuyom na kamao upang ipagtanggol ang isang inang hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Nang alas 10, habang ang bahay ay tahimik at ang 6 na bata ay tulog na, naupo si Richard sa opisina sa ikalawang palapag, binuksan ang computer at pumasok sa accounting system ng bahay ang sistema kung saan niya nirerehistro ang lahat ng gastusin sa bahay, payroll, at bayad sa mga supplier. Hinanap niya ang payroll ni Lupita at ang kaniyang natagpuan ay nagpatibay sa lahat ng sinabi ni Angel sa ilalim ng tulay.
Ang payroll ay nagpapakita ng 12,000 piso bawat kinsenas. Iyon ang inaprubahan ni Richard, iyon ang lumalabas sa kaniyang account. Ngunit nang buksan niya, ang file ng mga gastusin na pinamamahalaan ni Clarissa, ang file ng mga pabago-bagong gastusin sa bahay na kinabibilangan ng mga bilihin sa grocery, hardinero, dry cleaning, at manggabayad na cash, sa mga tauhan nakatakpo siyang isang bagay na hindi dapat naroon, isang bawas bawat kinsenas na nakakahalaga ng 6,000 piso sa ilalim ng kategoryang miscellaneous admin fee sa nakalipas na 3 buwan. Clarissa Santos, 6,000 piso bawat kinsenas ang ibinabayad ni Clarissa sa kaniyang sarili gamit ang prangkinuha niya kay Lupita. Ginawa ni Richard ang kuwenta, 3 buwan, 6 na kinsenas, 6,000 piso bawat isa 36,000 piso. Ninakawan ni Clarissa ang 36,000 piso ang isang babaeng sumasahot lamang ng 12,000. May 3 anak, walang asawa, walang pamilya sa Maynila, walang anuman kundi isang trabaho, at ang dignidad na panatilihing malinis. Napakain at nakapag-aaral ang kaniyang mga anak gamit ang kalahating ang perang nararapat sa kaniya, at nang ang pera ay hindi na magkasya para sa kwarto at si Lupita ay pinalayas kasama ang kaniyang 3 anak sa kalye, patuloy na naupo si Clarissa sa hapagkainan upang maghapunan kasama si Richard na tila walang nangyayari. Patuloy na gumagastos sa Mianji, mamahaling restaurant, bag, at salon. Patuloy na namumuhay sa isang mansyon sa Ayala Alabang, habang ang babaeng ninakawan niya ay natutulog sa ilalim ng tulay kasama ang isang sanggol na natatakpan lamang ng jacket. Isinara ni Richard ang computer, pinatay ang ilaw, at naiwang nakaupo sa dilim ng opisina. Ang mga kamay ay makasalubong at ang panga ay nakakuyom, at may katiyakan na ang babaeng natutulog may 10 metro ang layo sa kaniya sa pangunahing silid, ay hindi ang babaeng inakala niyang kaniyang pinakasalan. Nang alas 2 ng madaling araw, bumangon siya para uminom energy tubig. Bumaba siya sa kusina ng tahimik. Hindi binubuksan ang nga ilaw. Ginagabayan ng ugali ng 3 taon sa parehong bahay. At nang makarating siya sa kusina, nakatagpo siyang isang taong nakaupo sa counter si Angel. Ang mabinti ay nakalawit mula sa silya dahil hindi umabot sa sahig. Hawak ang plastic bag sa kaniyang kandungan, bukas ang mamata sa dilim, nakatingin sa bintana ng kusina na nakaharap sa hardin. Nanailawan ng mga ilaw sa labas. May ekspresyon ng isang batang hindi makatulog dahil buwan siyang walang bubong at biglang may bubong, pader, kama, at kumot, at ang utak ay hindi alam kung paano ipoproseso ang kaibahan. Hindi ka makatulog. Tanong ni Richard habang naupo sa katabing silya. Umiling si Angel. Natatakot ka ba? Hindi po, sabi ni Angel. Masyado pong malambot ang kama at naninibago ako. Sa ilalim ng tulay ay nakakatulog ako agad dahil pagod ako. Dito ay hindi ako pagod at napakalambot na kama kaya hindi ko alam kung paano hihiga. Tiningnan siya ni Richard. Tiningnan ang plastic bag sa kaniyang kandungan. Ano ang dala mo riyan? Angel? Hinawakan ng mahipit ni Angel ang bag. Tiningnan siya gamit ang matang medyo nakapikit. Sinusuri siya, sinusukat gamit ang tingin ng isang taong natutong huwag magtiwala at nangangailangan ng sandali upang magpasya kung ang oras na ito ay iba. At pagkatapos ng isang katahimikang tumagal tulad ng isang mahalagang desisyon 3 segundo, 4, 5 nagsalita siya. Ang nanay ko po ay palaging nagsasabi sa akin ng isang bagay, sabi ni Angel. Sinasabi niya po, ang katotohanan ay laging nangangailangan ng patunay, Angel. Kung wala kang patunay, ang katotohanan mo ay walang halaga. Tiningnan ng bata ang bag. Itinatabi po nanay ko ang lahat ng resibo na ibinibigay sa kaniya kapag binabayaran siya. Lahat. Mula nang magsimula siyang magtrabaho rito. Itinatabi niya po sa isang plastic bag at ako naman ang nagtatago nito sa aking bag dahil sabingan nanay ko. Ang maimportanteng papel ay kailangang itago ng isang taong mapagkakatiwalaan. Naramdaman ni Richard na ang hangin sa kusina ay naging mas mabigat. Nandito po ang lahat ng resibo sa nakalipas na 3 buwan, sabi ni Angel habang binubuksan ng kaunti ang bag upang makita ni Richard ang loop. Mga papel na nakatupi, mga resibo ng payroll na isinulat sa kamay gamit ang sulat ni Clarissa. Bawat isa ay may petsa at halaga at ang pirma ni Lupita. Bawat isa ay nagpapakita na 6,000 piso. Pero tinuruan ako ni nanay na dati ay 12,000 ang ibinibigay sa kanya. Nagsimulang ibigay ng mayari ng bahay ang kalahati at nang magtanong si nanay.
Sinabi sa kaniya nga may-ari na kapag nagsalita siya ay palalayasin siya at sasabihin sa inyo na nagnanakaw siya. Hindi po nagnanakaw ang nanay ko, sir. Hindi kailanman nagnakaw ang nanay ko nga anuman. Ang nanay ko nga po ay hindi kumakain ng pagkain sa bahay na ito. Dinadala niya po sa amin. Iniunat ni Richard ang kaniyang kamay. Maari ko bang makita? Tiningnan siya ni Angel. Hinawakan pa niya ang bag ng isa pang sandali at pagkatapos. Nang may kabagalan ng isang taong nag-aabot ng isang bagay na pinrotektahan sa loop ng 87 gabi sa ilalim ng tulay, niluwagan niya ang kaniyang makamay at ibinigay ang bag. Binuksan ito ni Richard, inilabas ang resibo at inilatak ang ito sa counter ng kusina, isa-isa. 6 na resibo para sa 6 na kinsenas. Bawat isa ay may ganun ding sulat kamay ni Clarissa. Bawat isa ay may ganun ding halaga. 6,000. Bawat isa ay may nanginginih na pirma ni Lupita at ang petsa at ang sulat na pambayad sa kinsenas ng kasambahay. 6 na papel na nagkukuwento ng buong kasaysayan nangyari. Isang mayaman na babay ang nagnakaw sa isang mahirap na babaeng kalahating kaniyang sweldo sa loob ng 3 buwan at ang mahirap na babay ay hindi nagsalita dahil tinakot siyang mayaman na babay. At ang resulta ay 3 bata na natutulog sa makarton sa ilalim ng tulay habang ang isang sanggol ay gumagamit ang jacket ang matanda bilang kumot. Angel, sabi ni Richard sa mahinang boses habang nakatingin sa mga resibo sa counter. Bukas ay kakailanganin kong hiramin ang mga papel na ito sandali. Ibabalik niyo po ba? Ibabalik ko sa iyo, pangako niyo po. Tiningnan siya ni Richard. Tiningnan ang mamatang ang isang 7 taong gulang na batang nagtago en 6 na resibo sa loob en 3 buwan sa ilalim en tulay. Dahil itinuro sa kaniya en kaniyang ina na ang katotohanan ay nangangailangan ng patunay na natulok na ang plastic bag ay nasa ilalim ng kaniyang ulo bilang unan upang walang kumuha nito. Na nagdala ng bag na iyon mula sa mga karton patungo sa sasakyan at mula sa sasakyan patungo sa kama at ngayon ay nakaupo sa isang kusinang mas mahal pa kaysa sa lahat ng kinita ng kaniyang pamilya sa buong buhay nila. Inialo ang mapatunay na maaring magpabago sa lahat kapalit ng isang bagay na ibalik ang maito sa kaniya. Pangako, sabi ni Richard. Tumango si Angel. Bumaba sa silya, naklakat patungo sa pinto na kusina at baho lumabas ay luminghon at naksabay na isang bakay na narinig ni Richard na parang isang hatol. Hindi po kailangan ng nanay ko na iligtas niyo siya, sir. Iniligtas po kami ng nanay ko ng mag-isa. Ang kailangan lang po ang nanay ko ay may makakita sa katotohanan. At ang katotohanan ay nasa mga papel na iyan. Naglakad siya sa pasilyo ng tahimik. Ang mapa ay walang sinalas sa ibabaw ng malamig na tiles at ang likod ay tuwid tulad ng isang batang nagabot ng pinakamahalagang bagay na mayroon siya at nawala sa dilim ng kwarto ng mga bisita kung saan ang kaniyang ina at mga kapatid ay natutulog sa unang pagkakataon sa loop naman 87 gabi sa ilalim ng bubong na hindi gawa sa semento. Bumaba si Clarissa sa hagdan noong linggo ng 9:00 ng umaga na suot ang kaniyang sedang robe. Ang buhok ay nakatali ng maluwag at ang mukha ay walang makeup tulad ng isang taong umaasang makatagpo. Nang kusinang walang tao, ang kapa ay handa na at ang pahayagan ay nasa counter. Ang natagpuan niya ay iba. Ang 6 na bata ay nakaupo sa palihid na mesa. Sa kusina ang triplets, sa isang panig, sina Basti, Santi at Lia. At ang mga anak ni Lupita sa kabila, sina Angel, Junjun at Tonton sa mataas na silya na inilabas ni Richard mula sa closet dahil ito ang silyang hindi na ginagamit ni Lia at kailangan ni Tonton. Nakatayo si Lupita sa tabing angkalan, naghahanda ang scrambled eggs sa 6 na plato nang may ganun pa ring katumpakan, ganun pa ring pag-iingat, maliban na sa pagkakataong ito ay hindi 3 plato ang kaniyang inihahanda, kundi 6. At ang 3 dagdag na plato ay para sa kaniyang sariling mga anak. Nasa unang pagkakataon sa loob ng 87 araw ay nag-aalmusal ng mainit na itlog sa isang masang may mantel. Huminto si Clarissa sa pintuan ng kusina. Ang kaniyang tingin ay dumaan sa eksena ng mabilis tulad ng isang taong nagpoproseso ng isang bagay na wala sa kaniyang nga plano. Ang mahindi kilalang bata, ang magabagong damit, ang silya, ang nadagdag na plato. Si Lupita na naghahanda ng pagkain na may ekspresyong hindi pa kailanman nakikita ni Clarissa. Hindi ang mahiyain at nakatungong ekspresyon tulad ng dati, kundi isang bagay na katulad na kapayapaan ang kaunti at marupok. Nakapayapaan ng isang inang nakakakitang kumakain ng mainit ang kaniyang maanak. Ano ito?
sabi ni Clarissa sa boses na hindi pa naman pasigaw. Ngunit may talas na ng isang bagay na malapit ng maging ganun. Magandang umaga, Clarissa, sabi ni Richard mula sa counter habang umiinom ng kape na nakasara ang pahayagan at ang tingin ay nakatutok sa kaniyang asawa. Sila ang nga anak ni Lupita, mananatili sila rito. Ang katahimikan ay tumagal ngang 2 segundo. Pagkatapos ay tinawid ni Clarissa ang kusina sa 3 hakbang at tumayo sa harap ni Richard. Ang mga mata ay nanlilisik at ang boses ay tumataas ang tono sa bawat salita. Anong ginagawa ngang mga batang iyan sa bahay ko? Sinong nagdala sa kanila rito? Sinong nag-apruba nito? Itinaas ni Basti ang kaniyang ulo mula sa plato. Inihatid sila ni Papa Rito. Mama, sila ang maanak ni Lupita. Palagi niyang ikinukuwento sila sa atin. Si Angel ang panganay, si Junjun ang may kwaderno, at si Tonton ang sanggol. Hindi ba, Lupita? Hindi sumagot si Lupita. Nanatili siyang nakatayo sa tabi nga kalanhawa ang kawali at ang mga mata ay nakatutok sa sahig. Dahil ang presensya ni Clarissa sa kusina ay nakpagana sa parehong reaksyong gumagana sa loop ng 3 buwan bawat, beses na malapit ito sa kaniya, ang reaksyong paalitin, ang sarili. Huwag sumakop, nege espasyo, maglaho. Richard, sabi ni Clarissa habang ibinababa ang boses sa isang tono na mas masama pa sa sigaw. Dahil ito ang tono na ginagamit niya kapag nag-isip, kapag sumusukat, kapag pumipili ng mga salita bilang kasangkapan. Gusto kong makipausap sa iyo sa sala ngayon din. Inilapak ni Richard ang kape sa counter, tumayo at naglakad patungo sa sala. Isinara ni Clarissa ang pinto sa likod nila at bago pa man makaupo si Richard, nagsasalita na siya sa bilis na isang taong kailangang kontrolin ang kwento bago ito makawala sa kaniya. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa iyong babaeng iyan o kung anong kwento ang inimbento niya sa iyo. Pero ang nga batang iyan ay hindi maaring manatili rito. Ito ang ating bahay. Richard, para sa ating pamilya. Hindi ito bahay ampunan. Hindi ito silungan para sa maanak ng katulong. Kung may mga personal na problema si Lupita, ayusin niya ang maito ng mag-isa. Binabayaran natin siya para magtrabaho. Hindi para dalhin ang kaniyang pamilya rito upang tumira kasama natin. Makano ang ibinabayad natin sa kaniya, Clarissa? Tanong ni Richard. Ang tanong ay lumabas ng may kalmado ngang isang taong alam na ang sagot at ginagawa ito hindi upang malaman, kundi upang makita ang reaksyon ng kailangang sumagot nito. At ang reaksyon ay eksakto sa inaasahan ni Richard. Isang kurap, isang maliit na kurap, halos hindi mapansin, na tumagal ng 1/10 bahagi ng segundo ngunit naglalaman ng lahat. Ang gulat, ang pag-isip, ang pag-ayos na isang taong kakaunawa. Palamang na ang pag-usap ay hindi papunta sa kaniyang inaasahan. Dambuhalang 12,000 kada kinsenas, sabi ni Clarissa, nang hindi kumukurap muli, ang palagi nating ibinabayad sa kaniya at iyan ang ibinibigay mo sa kaniya, siyempre, tuwing kinsenas, ang buong 12,000. Saan mo gustong makarating, Richard? Tiningnan siya ni Richard. Tiningnan niya ito gamit ang tingin ng isang lalaking nagpalipas ng gabi sa pagsusuri ng numero sa computer at nakatakpo ng isang kolumna nagpapakita ng bawas sa ilalim ng kategoryang miscellaneous. Admin fee at ngayon ay kailangang marinig ang buong kasinungalingan mula sa bibig na kaniyang asawa bago ito sirain gamit ang katotohanan. Wala, sabi ni Richard. Gusto ko lang na kumpirmahin mo sa akin na ibinibigay mo sa kaniya ang buong 12,000. Oh Richard, ang buong 12,000. Masaya ka na? Tumango si Richard. Walang sinabi patungkol sa paksa at ang katahimikang iyon, ang katahimikang pinag-isipan ngang isang lalaking may hawa na patunay ngunit pumipiling huwag ipakita ang maito sa ngayon, ay ang nagpabago sa tono ni Clarissa dahil kilala ni Clarissa ang makatahimikan at alam niyang ang makatahimikan ni Richard ay mas mapanganib kaysa sa kaniyang masalita. Gusto kong umalis ang batang iyan ngayon din, sabi ni Clarissa habang binabago ang kaniyang diskarte. Bumabalik sa direktang pag-atake. At gusto kong maunawaan ni Lupita na ang trabaho niya ay linisin ang bahay na ito, hindi ang patitirahin ang kaniyang pamilya rito. Mananatili si Lupita at ang kaniyang maanak, sabi ni Richard. Kung mananatili sila, aalis ako. Iyan ang desisyon mo. Tiningnan siya ni Clarissa. Ang bantang hiwalayan ay ang kaniyang pinakamalakas na baraha. Palagi itong ganun sa bawat talakayan, sa bawat hindi pagkakaunawaan, ang posibilidad ng pag-alis ay ang sandata na inilalabas ni Clarissa kapag kailangan niyang manalo. Dahil alam niyang natatakot si Richard sa hiwalayan,
sa iskandalo, sa kaguluhan ng isang paghihiwalay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagbago ang mukha ni Richard, hindi natigilan, hindi nag-alinlangan, hindi ibinaba ang paningin, at iyon ang nagpahina sa kaniya. Aalis ako, Richard, at isasama ko ang triplets. Walang sasama sa iyo, maanak ko sila, maanak natin sila at walang hukom na magbibigay sa iyong kustodiya kapag nakita ang ginawa mo. Ang pariralang iyon ay lumapag sa sala tulad ng isang barya sa ibabaw ng salaming mesa. Nanatiling walang kibo si Clarissa, nagbago ang kaniyang mukha. Mula sa diskarte, patungo sa takot sa isang saglit ang mabilis at matinding. Takot ng isang taong nakarinig ng isang bagay na hindi niya inaasahan at nangangailangan ng 3 segundo upang isipin kung gaano karami ang alam ng isa at kung gaano ang hinuhulaan lamang nito. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, sabi ni Clarissa, at sa unang pagkakataon ang kaniyang boses ay hindi pinaisipan o malamig kundi depensibo. Ang boses ng isang taong nagtatayo ng pader gamit ang mga sementong wala pa siya. Sa tingin ko ay alam mo, sabi ni Richard. Napakagat pa nga si Clarissa. Nagbago ang kaniyang ayos ng tayo. Naghalukip-kip ng mga bisig at inilabas ang natitira sa kaniya. Kung ipipilit mo iyan, tatawagan ko ang aking abogado at sasabihin ko sa kaniyang ninanakawan tayo nga tulong. Mayroon akong paraan upang patunayan ito. Maari kong sabihin na may mga nawawalang bagay sa bahay, na may nawawalang pagkain, na may nakita akong bawas sa pera. Sinong paniniwalaan nila, Richard, ang asawa mo o ang katulong? Ang salitang katulong ay lumabas sa bibig ni Clarissa nang may ganon ding pahamak tulad ng 3 buwan na ang nakalipas nang sabihin niya kay Lupita na kapag nagreklamo ito ay pararatangan niya itong magnanakaw. Ang parehong pahamak na nagpahintulot sa kaniyang bawasan ang suweldo nito sa kalahati nang hindi nawawalan ng tulok. Ang parehong pahamak na nagpahintulot sa kaniyang kumain ng masasarap na pagkain sa isang restoran sa Alabang habang ang babaeng ninakawan niya ay natutulog sa ilalim ng tulay kasama ang isang sanggol sa karton. Paniniwalaan nila ang mapatunay, sabi ni Richard ng may matatag na boses. At mayroon tayong patunay, Clarissa. May isang bagay na nabasag sa mukha ni Clarissa. Hindi ito isang nakikitang pakabasa. Ito ay isang bagay sa ilalim nga ibabaw. Tulad ng isang lamat sa pader na hindi nakikita mula sa labas ngunit nagpapahina sa buong istruktura. Nanatili siyang nakatayo sa harap ni Richard, ang mga bisik ay nakahalukip-kip at ang panga ay nakakuyom at ang mga mata ay gumagalaw ng mabilis mula kaliwa pa kanan, nag-iisip, muling nag-iisip, naghahanap ng palabas na hindi niya matakpuan. Gumagawa kang isang pagkakamali. Sabi ni Clarissa sa boses na nais magtuno nagbabanta ngunit nagtuno mas manipis, mas marupo. Ang boses ng isang taong alam na natatalo siya at sumusubo na kumuha ng oras. Isang pagkakamali na pagbabayaran mo ng mahal. Lumingon siya, lumabas ng sala. Umakyat sa hagdan at mula sa ikalawang palapag ay bumaba ang kaniyang boses ng may kalinawan ng isang taong nais na marinig siya. Lupita, iligpit mo ang makakamit mo at makaanak mo. Aalis ka ngayon din at kung hindi ka alis, bukas ay maghahain ang aking abogado ng reklamo para sa pagnanakaw. Lumabas si Richard ng sala at naglakad patungo sa kusina. Ang kaniyang natakpuan ay nagpabigat sa kaniyang dibdib ng may lakas ng isang kamao. Nag-iimpake si Lupita. Nakaluhod siya sa sahig na kwarto ng katulong. Inilalagay ang madamit ng kaniyang mag-aanak sa bag na tela. Ang mga kamay ay nanginginig at ang mga luha ay pumapata sa kaniyang mga kamay. At ang makilos ay mabilis at mekanikal tulad ng isang taong natutong mag-impake sa loob ng ilang minuto. Dahil noong huling beses na may nagsabi sa kaniya na alis ka, mayroon siyang 24 oras at sa pagkakataong ito ay ayaw na niyang mahintay kahit isa. Ayaw ko na pong magdulot ng mas maraming problema, sir, sabi ni Lupita nang hindi itinataas ang tingin, gamit ang basak na boses at ang makamay na nag-impake ng isang t-shirt ni Junjun na may amoy pa ng shampoo mula sa ligo kahapon. Gumawa na po kayo na higit pa sa magagawa ng sinuman para sa amin, pero kilala ko po ang maam. Tutuparin niya po ang sinabi niya, maghahain siyang reklamo at kung pararatangan akong magnanakaw, hindi na ako makakapagtrabaho sa kahit saan. At ang maanak ko, Lupita, sabi ni Richard habang lumuluhod sa harap niya. Hinto muna, bitawan mo ang bag. Walang aalis papunta sa kahit saan. Pero ang sabi po ni Maam, walang magpapasya na numan sa bahay na ito kundi ako. Tiningnan siya ni Lupita mula sa sahigamit ang mga matang mapula at ang mga kamay na hawak ang t-shirt ni Junjun.
At ang ekspresyon ng isang babaeng nais maniwala ngunit lumipas ang 3 buwan na hindi makapaniwala sa anuman dahil sa bawat pagkataong inakala niyang bubuti ang bagay-bagay ay lalo lamang itong lumalala. Sa pintuan ng kusina, nakatayo sa tabi ng hamba ay si Angel hawak ang plastic bag sa kaniyang nga kamay, nakayapos sa kaniyang dibdib, nakatingin sa kaniyang ina sa sahig, nakatingin kay Richard na nakaluhod, nakatingin sa hagdan kung saan bumaba ang boses ni Clarissa. At sa kaniyang mga mata ang mga matang may 7 taon na. Nakabilang ng 87 linya sa dingding ng tulay ay may isang bagay na hindi takot kundi desisyon. Ang desisyon ng isang taong lumipas ang 87 gabi na nagtatago ng isang bagay at alam niyang dumating na ang oras upang ilabas ito. Hinawakan ng mahigpit ni Angel ang bag. Tiningnan ang kaniyang ina. Tiningnan si Richard at naglakad patungo sa sala nang walang nagaatas sa kaniya. Pumasok si Angel sa sala na walang sinalas sa ibabaw ng sahig na marmol at ang plastic bag ay nakayapos sa kaniyang dibdib gamit ang kaniyang 2 kamay. Pababa si Clarissa sa hagdan na may dalang maliit na maleta at ang telepono ay nasa kaniyang tainga, nakikipag-usap sa isang tao, marahil sa kaniyang abogado, marahil ay inihahanda ang reklamo na ipinangako niya kay Lupita, marahil ay binuo ang kasinungalingan na gagamitin niya upang sirain ang isang babaeng walang ginawa kundi magtrabaho at manahimik at mabuhay. Nakatayo si Richard sa sala, nakita si Angel na pumasok, nakita ang bag at naunawaan ang malapit nang mangyari bago pa man ito mangyari. Dahil ang pag-usap noong 2:00 ng madaling araw sa kusina ay nagturo sa kanya ng isang bagay tungkol sa batang iyon, na si Angel ay hindi gumagawa ng anuman ng walang layunin, na ang bawat pakilos ay pinag-isipan ng may katumpakan ng isang taong natutong sa buhay nga mga mahihirap ay walang puwang para sa pagkakamali. Ibinaba ni Clarissa ang telepono pagkarating sa huling hakbang ng hagdan. Tiningnan si Angel na nakatayo sa salahawa ang bag. At ang batang ito, anong ginagawa rito? Lupita, ilabas mo ang maanak mo. Ma'am, sabi ni Angel. Ang salita ay lumabas sa bibig ng bata ng may kalinawan, na nakpahinto kay Clarissa sa gitna ng kaniyang pangungusap. Hindi ito sigaw, hindi ito hamon. Ito ang boses ngang isang 7 taong gulang na batang nag-ensayo ngang sandaling ito ng 87 beses sa kaniyang isip. Isang beses para sa bawat linya sa dingding ng tulay. Isang beses para sa bawat gabing niyakap niya ang bag sa kaniyang dibdib. Itinatanong sa sarili kung balang araw ay mabubuksan ba niya ito sa harap ng tamang tao. Naglakad si Angel patungo sa mesa sa gitnang sala. Inilagay ang bag sa ibabawang mesa. Binuksan ito at nagsimulang ilabas ang mga resibo. Inilabas niya ang mga ito ng isa-isa gamit ang 2 kamay nang may ganon ding pag-ingat tulad ng paglalabas sa mga bagay na mahalaga. Hindi mabilis, hindi biglaan, kundi dahan-dahan, nang may pag-ingat. Inilalagay ang bawat papel sa ibabaw ng salaming mesa nang may pagalangang isang taong naglalagay ngang patunay sa ibabaw ng mesa ng isang hukom. 6 na resibo, 6 na kinsenas, 6 na papel na nakatupi sa 4 na nakaligtas sa loob ng 3 buwan sa ilalim ng tulay, sa loob ngang isang plastic bag, sa loob nga may kamay ngang isang batang nagprotekta sa ito, tulad ng pagprotekta ngang ibang bata sa kanilang paboritong laruan. Hindi po nagsisinungaling ang nanay ko, sabi ni Angel nang may matatak na boses at ang mga mata ay nakatutok kay Clarissa. Hindi kailanman nagsinungaling ang nanay ko. Hindi kailanman naknakaw ang nanay ko. Nandito po ang patunay. Tiningnan ni Clarissa ang mga resibo. Ang kaniyang mukha ay dumaan sa 3 ekspresyon sa loob ng 2 segundo. Pagkalito, pagkakilala, at takot. Pagkalito dahil hindi niya inaasahang ang isang 7 taong gulang na bata ay may hawak na mga dokumento. Pagkakilala dahil nakita niya ang kaniyang sariling sulat sa bawat resibo, ang halaga, ang petsa, ang pirma ni Lupita na siya mismo ang nagpapapirma tuwing kinsenas kapag ibinibigay niya ang kalahati ng nararapat dito. At takot, dahil naunawaan niya sa sandaling iyon na ang nasa ibabaw nga mesa ay ang patunay na hindi dapat umiral, ang patunay na inakala niyang walang halaga. Dahil sinong nagtatabi ng mga resibo kapag nabubuhay sa ilalim ng tulay, itinatabi nga naiko ang bawat papel na ibinibigay sa kaniya. Dahil ang isang babaeng lumaki nang walang anuman ay natutong ang nga papel ay ang tanging depensang mayroon ang mamahihirap laban sa salita ng mga mayayaman, at ibinibigay niya ang nga ito kay Angel dahil si Angel ang pinakamapagkatiwala ang taong kilala niya, mas mapagkakatiwalaan kaysa sa sinumang matanda,
mas mapagkakatiwalaan kaysa sa kahit anong bangko, mas mapagkakatiwalaan kaysa sa kahit anong drawer na may susi. Dahil si Angel ay may 7 taon at may tapangang isang hayop na nagpoprotekta sa ipinakatiwala sa kaniyang buhay. Iniunat ni Clarissa ang kaniyang kamay patungo sa mga resibo. Isang mabilis at likas na pagkilos ang kamay ng isang taong, nais maglaho ang patunay bago maging huli ang lahat. Ngunit mas mabilis si Richard. Inilagay niya ang kaniyang kamay sa ibabaw ng mga papel bago pa man mahawakan ni Clarissa, pinulot ang maito mula sa mesa at inilabas ang kaniyang telepono mula sa bulsa. Kinuha niyang larawan ng bawat isa. Ang 6, isa-isa, na nakikita ang petsa, nakikita ang halaga, nakikita ang sulat ni Clarissa, nakikita ang pirma ni Lupita. 6 na larawan na na-save sa cloud ng automatiko at hindi na maaring burahin o punitin o itanggi. 36,000, sabi ni Richard habang itinatabi ang kaniyang telepono at nakatingin kay Clarissa nang may kalmadong mas nakatatakot kaysa sa kahit anong sigaw. 6 na kinsenas, 6,000 na kinuha mo sa bawat pagkakataon. 36,000 na ninakaw mo sa isang babaeng sumasahod ng 12,000. May 3 anak, walang asawa, walang pamilya, walang anuman kundi ang trabahong ito. 36,000 piso na ginamit mo para sa mga hapunan mo sa alabang at mga bag mo at salon mo habang siya ay natutulog sa ilalim ng tulay kasama ang isang sanggol sa karton na natatakpan lamang ng jacket dahil walang kumot. Hindi sumagot si Clarissa. Nakabitin pa rin ang kaniyang kamay patungo sa mesa kung saan wala ng resibo at ang kaniyang bibig ay medyo nakabukas at ang mata ay gumagalaw. Sa pagitan nina Richard, Angel, Pinto at Hagdan, naghahanap NG palabas na hindi umiral dahil ang mapalabas ay sumasara kapag ang katotohanan ay may patunay. At nang tanungin kaniya kung bakit, patuloy ni Richard, binantaan mo siya. Sinabi mo sa kaniyang kapag nagsalita siya, ay palalayasin mo siya at sasabihin mo sa aking nagnanakaw siya. Isinara mo ang kaniyang bibig gamit ang takot. Pinapili mo siya sa pagitan nga manahimik at manatili sa kalye o magsalita at mawalan ng trabaho. At nanahimik siya sa loob ng 3 buwan. Nanahimik siya habang ang kaniyang mga anak ay natutulog sa mga karton at kumakain ng malamig na pandesal. Nanahimik siya habang nahihimatay siya sa gutom sa aking kusina, naghahanda ng tas para sa aking anak. Ang sala ay tahimik. Ang uri nga katahimikang umiral pagkatapos na ang katotohanan ay sumakop sa buong espasyo at walang natitirang lugar para sa anuman. Nakatayo pa rin si Angel sa tabi ang mesa. Ang mga kamay ay nasa kaniyang tabi at ang tingin ay nakatutok kay Clarissa. Walang galit, walang paghihiganti. May ekspresyon ng isang batang katatapos pa lamang gawin ang kaysa isang misyon na mayroon siya at ngayon ay naghihintay na makita kung anong mangyayari sa katotohanan kapag sa wakas ay mayroon na itong patunay. Lumitaw si Lupita sa pintuan ng sala. Nakatayo siya sa tabi ng hambahawak si Tonton sa kaniyang mga bisik at si Junjun naman ay nakakapit sa kaniyang pantalon. Ang mga mata ay mapula at ang muka ay basang luha dahil narinig niya ang lahat mula sa kusina, ang bawat salita ni Angel, ang bawat numero ni Richard, ang bawat katahimikan ni Clarissa at ang kaniyang mukha ay walang kahihiyan o takot, kundi isang bagay na hindi pinayagan na kaniyang sarili na maramdaman sa loob ng 3 buwan. Ang pakiramdam na may nakakakita sa kaniya. Tiningnan ni Clarissa si Lupita. Tiningnan ang babaeng ninakawan niya ng 36,000 piso na nakatayo sa pinto, hawak ang sanggol sa kaniyang mabisik at ang bata na nakakapit sa kaniyang binti. Ang damit ay malinis na palaging malinis at ang dignidad na palaging buo. At ang dumaan sa mukha ni Clarissa ay hindi pagsisisi, kundi ang kawalan ng kaginhawahan ng isang taong nakikita ang kaniyang sarili sa mga mata, ang taong kaniyang sinaktan at hindi kayang harapin ang tingin nito. Bukas ay darating ang aking abogado, sabi ni Richard. Ibabalik mo ang bawat piso at pirpirmahan mo ang dapat mong pirmahan. Ngayong gabi ay aalis ka. Umakyat si Clarissa sa hagdan nang walang sumasagot, nagimpaking 2 maleta, tumawag ng taksi at lumabas ng mansyon sa Ayala alabang ng alas 11 ng umaga ng isang linggo sa pamamagitan ng parehong pinto na kaniyang pinasukan 8 taon na ang nakalipas. Maliban na sa pagkakataong ito ay walang sumama sa kaniya sa pinto, walang nagbuhat ng kaniyang mga maleta at walang nagsabi sa kaniyang paalam. Hindi naunawaan na triplets kung bakit
umalis ang kanilang ina na may dalang mga maleta. Sinabi sa kanila ni Richard na kailangan ng kanilang ina ng ilang araw sa labas. Nagtanong si Basti kung mananatili ba si Lupita at ang mga anak nito. Sinabi ni Richard na at hinawakan ni Basti si Junjun sa kamay at hinila ito patungo sa sala at sinabihan, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang mga kotse ko." Sa natural na paraan ngang isang 4 na taong gulang na batang para sa kanya ay simple lang ang mga bagay, ang mga taong nananatili ay ang mga taong mahalaga. Nakasama-sama ang 6 na bata sa sala noong hapong iyon. Ipinakita ng triplets kay Junjun ang malaruan na mayroon sila at tiningnan sila ni Junjun ng may ganon ding ekspresyon tulad ng pagtingin sa mainit, na tubig ang ekspresyon ng isang taong nakatutukros na may mga bagay na itinuturing ng ibang bata na karaniwan lang. Naupo si Angel sa sofa, hawak si Leah sa kandungan at binasahan ito nga. Isang kuwento ng may pasensya nga. Isang batang buwan nang nagbabasa nga kuwento sa kaniyang mga kapatid at hindi naktatangi sa pagitan ng sariling kapatid at hiniram na kapatid. At gumapang si Tonton sa sahi ng sala habang hinahabol ang bola na ipinagugulong sa kanya ni Santi ng paulit-ulit. At sa bawat pagkakataong nahahawakan ito ni Tonton, pumapalakpak si Santi at tumatawa si Tonton gamit ang tawang iyon ng sanggol na pumupuno sa mga bahay ng isang bagay na ang kasangkapan, kurtina at sahig na marmol ay hindi kayang punuin. Tiningnan sila ni Richard mula sa pintuan ng sala. 6 na bata, 3 mayroon ng lahat at 3 walang anuman naglalarong magkakasama sa sahig na tila ba ang pagkakaiba ay hindi umiral. Dahil para sa mga bata ay walang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ay isang imbensyon nga matatanda na hindi pa natututuhan ng mga bata na makita. Gabing iyon, nang ang 6 ay tulok na, bumaba si Richard sa kusina. Naroon si Lupita na nakaupo sa parehong silya kung saan naupo si Angel noong nakaraang gabi. Ang makamay ay nasa ibabaw ng counter at ang mga mata ay nakatingin sa hardin sa labas ng bintana at ang jacket ay nakatitig sa kaniyang kandungan. Dahil si Tonton ay tulok na sa kama at hindi na kailangan ang jacket. Ngunit hawak pa rin ito ni Lupita sa kaniyang kandungan. Tulad ng pahawak sa mga bagay na hindi na magagamit para sa dating pinagagamitan nito ngunit napakahalaga upang bitawan. Naupo si Richard sa kaniyang tabi. Walang sinasabi. Walang sinasabi. Si Lupita at ang katahimikang kanilang pinagsaluhan ay ang unang katahimikan sa loob ng 3 taon na hindi, puno nga bagay na hindi, alam ngang isa at hindi kayang sabihin ng kabilang panig. Ito ay isang malinis na katahimikan. Ang katahimikan ng 2 taong sa wakas ay nasa iisang paningang katotohanan. Pagkaraan ng 8 buwan, sa isang tahimik na kalsada sa Tondo ang parehong kalsada kung saan nabubuhay si Lupita bago binawasan ni Clarissa ang kaniyang suweldo at bumaksak. Ang kaniyang mundo, may isang maliit na bahay na may asul na pinto at isang bintana na nakaharap sa isang maliit na bakuran kung saan may sapat na espasyo para sa isang sampayan at isang pasongang basil at wala ng iba, ngunit para kay Lupita at sa kaniyang mga anak ay mas malaki ito kaysa sa kahit anong mansyon dahil ito ay sa kanila. Binayaran ni Richard ang upa para sa unang 6 na buwan at ang buong pagayos pintura, tubo, bagong kalan, at hitan ng tubig upang hindi na kailanman matuklasan ni Junjun na ang mainit na tubig ay mayroon pala. Sinabi sa kaniya ni Lupita na hindi niya ito maaring tanggapin. Sinabi sa kaniya ni Richard na hindi ito regalo kundi utang, ang utang ng isang lalaking pumipirma sa payroll sa loob ng 3 taon nang hindi sinisiguro kung ang pera ay nakararating sa dapat nitong marating. Tinanggap ni Lupita ng may kondisyon na kapag naging maayos na ang lahat ay magbabayad siya ng upa ng maisa. Tinanggap ni Richard ang kondisyon dahil alam niyang tutuparin ito ni Lupita dahil tinutupad ni Lupita ang lahat ng kaniyang sinasabi. Iyon ay isang bagay na natutuhan niya ng huli na ngunit hindi niya kailanman kalilimutan. Pumasok si Angel sa paralan ng triplet sa 2 baitang at sa 2 buwan ay siya ang pinakamahusay na mag-aaral sa klase. Sinabi nga ang guro kay Richard sa pulong nga magulang na si Angel ay may isang bagay na hindi pa niya nakikita sa loob ng 30 taon ng pagtuturo, isang disiplina na hindi nanggagaling sa pamimilit kundi sa paniniwala. Ang paniniwala ng isang batang natuto sa ilalim ng tulay na ang pag-aaral ay ang pagkakaiba sa pagitan ng karton at ng bahay na may asul na pinto. Tuwing Bayernes, pumupunta si Angel sa mansyon sa Ayala Alabang kasama ang triplets at ang 5 ay makakasamang gumagawa ng tagdang aralin sa mesa ng hapagkainan. At ipinapaliwanag ni Angel ang mga division kay Santi ng may pasensya ng isang guro
at ang autoridad ng isang taong nakakaalam na ang kaalaman ay ang tanging bagay na walang sinumang makakakuha sa iyo. Si Junjun ay may kumpletong pencil case na may 24 na kulay na inireregalo sa kaniya ni Richard noong unang araw ng class. Maayos na nakasalansan ang ito ayon sa kulay mamainit na kulay sa isang panig, malalamig sa kabila ng may ganon ding pagkahumaling sa kaayusan, tulad ng ginagawa niya ng ayusin ang kaniyang 3 walang tulis na lapis sa ilalim ng tulay. Ang lumang kwaderno ay nananatiling nakatago. Hindi ito itinapon ni Lupita. Inilagay niya ito sa istante nga, sala sa tabing larawan na 3 bata. Nakabukas sa unang pahina kung saan nababasa pa rin ang kaniyang sulat gamit ang asul na marker. Mag-aral ka, anak ko. Isang araw ay makakaroon din tayo ng totoong bahay. At sa ilalim nito, sa sulat ni Junjun na hindi na nanginginig kundi matatag na, mayroon na po tayong totoong bahay. Nay, si Tonton naman ay natutulog sa isang kahoy na krip na binili ni Richard sa isang tindahan ng kasangkapan. Mayroon itong malinis na kumot. Isang maliit na unan at isang mobileng mabituin na ginawa ni Yunyong gamit ang karton at sinulit. Ngunit gabi-gabi, walang bawas, inilalagay pa rin ni Lupita ang jacket sa ibabaw niya ang parehong lumang jacket. Gamit na hindi na kailangan upang takpan ang sinuman dahil mayroon ng kumot at bubong at pader ngayon. Inilalagay pa rin ito ni Lupita sa kahit anong paraan. Kung minsan ay nananatili siya ng isang sandali na may kamay sa ibabaw ng jacket habang nakatingin kay Tonton na natutulog. At kung may nagtanong sa kaniya kung bakit niya pa rin ito inilalagay, sasabihin niyang dahil sa ugali, ngunit hindi ito ugali kundi alala. Ang alaala ng 87 gabi kung saan ang jacket na iyon ang kaysa isang bagay na nagpahiwalay sa kaniyang anak mula sa lamik at ang pakilos na ilagay ito ng dahan-dahan gamit ang 2 kamay na inaayos ang tela sa katawan ng sanggol, ay ang paraan ni Lupita upang ipaalala sa kaniyang sarili kung saan sila nanggaling upang hindi kailanman malimutan ang halaga ng marating ang lugar na ito. Pumupunta si Richard linggo-linggo kasama ang triplets. Ang 6 na bata ay naglalaro sa bakuran ng asul na bahay ng may ganon ding natural na paraan tulad ng paglalaro nila noong unang araw sa sala ng mansyon, nang walang pagtatangi, nang walang pagsusukat, nang walang pag-isip kung sinong mayroon ng mas marami at sinong mayroon ng mas kaunti. Dahil ang mga bata ay hindi ipinanganak na may ganong pag-isip at nakukuha lamang ito kapag inilagay ng mga matatanda sa kanila. Tinuruan ni Basti si Junjun na sumakay na bisikleta sa bangketa ng tondo. Sina Lia at Angel ay nag-imbento ng isang lihim na wika na silang 2 lamang ang nakakaunawa. Ginagawa ni Santi ng mukha, si Tonton hanggang sa tumawa, ang sanggol gamit ang tawang pumupuno sa buong bakuran. At si Lupita ay patuloy na nagtatrabaho sa mansyon, hindi dahil wala siyang ibang pagpipilian, kundi dahil gusto niya. Dumarating siya nek alas 7, umalis nek alas 4. Inayos ni Richard ang kaniyang oras upang makuha niya ang kaniyang nga anak mula sa paaralan at ang triplets ay sumasalubong sa kaniya tuwing umaga nang may ganun pa ring kagalakan tulad ng dati dahil para sa kanila si Lupita ay hindi katulong kundi ang taong naalaga sa kanila na naghihiwa sa kanila ng prutas tulad ng gusto ng bawat isa na nakakaalam na kailangan ni Lia ang maligamgam na gatas at si Santi ay natatakot sa mga bubuyok. At si Basti ay hindi kumakain ng gulay maliban na lang kung hihiwain ito ni Lupita ng napakaliit upang hindi makita. Alam ni Lupita ang lahat tungkol sa mga batang iyon. Palagi niya itong alam. Ang kaibahan ay ngayon ay may iba nang nakakaalam nito. Sa opisina sa ikalawang palapak ng mansyon, sa drawer kung saan dati itinago ni Richard ang resibo ng grocery at mga kasunduan sa mga supplier, ngayon ay may isang bagay na hindi kabilang sa kahit anong kategorya ng accounting. Ito ay isang kahong ng karton, maliit, pinatak, may mga tupi sa mga sulok at may mansa ng basa sa isang gilid, at may gusot na pahayagan na nakadikit pa sa ilalim. Ang kahon kung saan natulog, si Tonton ng 87 gabi sa ilalim ng tulay sa Estero de Pandacan. Dinala ito ni Richard mula sa tulay noong araw na bumalik siya upang kunin ang magamit na naiwan, nilinis ito. Itinago at idinikit sa loob ng takip ang isang larawan na ipinadala sa kaniya ni Lupita sa telepono 1 linggo. Ang 6 na batang nakaupo sa bakuran nga asul na bahay. Ang mabinti ay nakalawit mula sa mababang pader at ang mabisik ay nakapulupot sa mabalikat ng katabi nila. Si Angel sa isang dulo na may seryosong mukha at si Tonton sa kabila sa kandungan ni Basti.
At ang apat sa gitna na nakangiti, gamit ang ngiti ng mga bata na hindi alam na kinukuhanan sila ang larawan. Kaya naman nakangiti sila ng totu. Sa ilalim ng larawan, sa sulat kamay niya, isinulat ni Richard, upang hindi kailanman malimutan ang hindi ko nakita.